So ito po yung 10 steps in starting a business. Ayan. So ayan, medyo nagkaroon ng technical. Ganun talaga kapag ka-live. Ayan. So first of all, kailangan natin mag-conduct ng market research. Hindi naman porket na nakita mo lang sa sa Facebook, sa YouTube, 'di ba? Oy, maganda 'yan, 'di ba? Tapos tinda mo kaagad. Hindi naman pwedeng gano'n. Siyempre kailangan mo muna mag-conduct ng market research. Kailangan nating i-identify yung target market natin. Bata ba 'yan, matanda, or nasa middle age, or estudyante ba 'yan, or empleyado. Ngayon, pag alam na natin kung ano yung target market na natin, doon na tayo magka-come up ng isang product or service na babagay dun sa target market natin. Now, for example na lang, fruit shake, yung plano natin business. But kailangan din po natin na pag-aralan yung competitor. For example, lumabas ka ng bahay mo at meron na palang 10 kapitbahay mo, magkabilaan, ang nagbebenta ng fruit shake. So kahit gaano kaganda yung idea mo, kung napakadami na doon sa certain area na napili mo, medyo malabo na mag-boom kagad yung business mo kasi nga napakadami ng competitors. At ito guys, meron pong mga businessman or mga malalaking kumpanya ang gumagastos po ng thousands or even millions para mag-conduct po ng mga survey. Baka naranasan niyo na po minsan, di ba? Nagbabrowse ka sa YouTube or sa Facebook, bigla-bigla ang may magtatanong, ano yung mga brand na gusto mo dito? Di ba? Kung kape man yan or mga ganitong product, may mga survey na ganun. Or kung hindi man sa online, baka naranasan niyo na po na may nagbigay sa inyo ng flyer sa offline. May flyers na mag-fill up ka ng age mo. At for example, sabi ko nga kanina, fruit shake yung plano nating business. Ano yung mga paborito mong prutas? Ano yung mga paborito mong product? So for example na lang po, 1,000 po yung nag-respond dun sa survey. So doon po natin i-analyze yung data at magkakaroon tayo ng summarize sa findings. Like for example, itong age na to, ito yung gusto nilang product or ito yung gusto nilang flavor ng fruit shake. So guys, kung ma-observe nyo, dito pa lang po sa conductor market research, napaka-time consuming po niyan at napakagastos. Hindi po siya ganun na basta-basta lang makakapag-start ka ng business. But guys, good news po nun, sa company po na involved tayo, na AIM Global Group of Company, ginawa na po ng company natin yan para sa atin. So, hindi mo na po kailangan mag-conduct ng market research. So, ayan. Guys, good news nun, halos lahat po ng market, napag-aralan na po ng company natin yan. May tinatawag po yung company natin na R&D or Research and Development na bayad po ng company natin yan. Na sila na po ang nag-aral ng mga pinakita ko po sa inyo kanina. So dito po, may iba't ibang klase po tayong products and services. Una na po doon yung empowered consumerism, or ito po yung iba't ibang klase yung mga health products natin, mga sabon, mga healthy na coffee, at ang product provider po natin dyan, mga international. At pangalawa, ayan, meron po tayo Orbis Victus International. Ito naman po yung insurance, 'di ba? Kung gusto mong maprotektahan yung income. At pangatlo, yung Vivo Super App, 'di ba, yung same as GCash na pwede kang kumita. At pang-apat naman po, yung pinakabago natin na Match In, 'di ba, na milk tea. At yung pinakabago po natin ngayon, yung ECC, 'di ba, yung Barley Glow na mabibili sa TikTok, Lazada. 'Di ba, yun po yung tinatawag na ECC, crowd commerce, dahil hindi ka lang po basta pwedeng maging affiliate, but pwede ka rin po maging investor. So guys, halos lahat po ng market matatap natin, mapa lower class man yan, ay mapa lower income, middle income, or upper class. Dahil po may mga mayayaman, for example, sa upper class, hindi na nila gusto pa na mag-alok-alok ng products, but meron silang mga milyon-milyon sa bangko na pwede na lang invest sa negosyo. So pwede natin i-offer doon yung either yung match in or yung investment natin. Ayan. So next, write a business plan. So guys, ito po napaka-importante po sa isang negosyo na may plano. Kasi syempre, kahit hindi yung pwede nadala ka lang sa excite eh. Di ba? Yung natuwa ka lang. Uy, gusto kong kumita, gusto kong yumaman, tapos bara-bara ka na lang na wala kang planado. Di ba? Hindi pwedeng bara-bara. Dapat kalkulado din yung galaw.
Ayan. So, business plan, dito po papasok yung market research, ayan, business model, marketing planning, long-term goals, team building, development strategy, trend analysis, at personal resources. Ayan guys, so dito, napakadami po ng process. Hindi po siya ganun kadali. So para po siyang pagpaplano ng bahay, kailangan po nakaplano. 'Di ba bago magpatayo ng bahay, meron niyang blueprint, 'di ba sa arkitekto tsaka engineer. So papatulong ka doon ngayon, naka-design doon sa blueprint, 'di ba kung saan yung pinto, 'di ba nasaan yung kitchen, nasaan yung CR, living room, 'di ba yung master room, yung rooftop. So lahat 'yan nakaplano na. Kasi guys, ang mangyayari niyan kapag ka hindi na plano ng maayos yung isang bahay, halimbawa gumawa na ng bahay at ginawa na. After nun, pwedeng substandard pala yung pagkakagawa, hindi masyadong pulido, which is na-experience po namin yan. Hindi po ganun kapulido yung pagkakagawa. So, pwedeng mangyari, mag-collapse, di ba yung bahay na ginawa, or sisirain ulit at gagawa ng panibago. So, mas magastos po yun. So, same din po yun sa write a business plan. So, kailangan po talaga nakaplano. And guys, kagandahan doon, sa company po natin, provided na po. So may, sabi ko nga kanina, merong research and development yung company natin at merong management na ginawa na po ng company para sa atin. Ayan, so next, fund your business. So ito po napaka-importante na magkaroon ng fund or puhunan sa isang negosyo. 'Di ba? For example, sa mga maliliit na negosyo, kagaya ng mga nagtitinda ng kwek-kwek, 'di ba, mga fishbowl, 'di ba kailangan ng puhunan 'yan. Hanggang sa mga malalaking negosyo, kagaya ng mga kailangan din syempre ng puhunan. 'Di ba mapalaki, malaking business or maliit or malaking business, syempre kailangan ng puhunan. Kapag ka maliit yung puhunan, maliit yung business. Pero pagka malaking puhunan, malaking negosyo din po yun. So ito po, yung example para magkaroon tayo ng puhunan sa negosyo. Unang-una, kung meron kang enough na savings sa bangko, pwedeng ikaw na mismo yung magpuhunan. Pangalawa, kung may mga friends and family ka na well trusted ka naman, so pwede silang magbigay ng puhunan, 'di ba, para makatulong dun sa negosyo na itatayo. At ito pong number 3 hanggang number 8, ito po yung mga puhunan na pwede pong manggaling sa ibang tao. Like for example, crowdfunding na company, 'di ba, na legit na merong secondary license coming from SEC, or pwede kang mag-loan sa bangko. So guys, ito po yung mga ways, 'di ba, para magkaroon po ng puhunan sa negosyo. Ayan, so next. Ayan, pick your business location. So ito po, very important po ito sa isang business. Siyempre, kapag ka maganda yung pwesto na napili mo, mas mataas yung chance na makabenta. So kailangan unang-una accessible. 'Di ba? Either daanan ba yan ng mga tao or malapit sa mga school, 'di ba, mga terminal. Pangalawa yung budget. Gaano ba kalaki, 'di ba? Pwede bang ah, nasa ano lang yan, sa gilid, 'di ba? Yung stall, or pwede bang gusto mo hindi aircon pa? At syempre yung competition dun sa area kasi mamaya napakadami na palang same na business na parehas lang ng ginagawa or parehas lang ng product or services na binebenta kagaya sa atin. At syempre yung growth potential ng business sa lugar na yon. At syempre yung location ng mga empleyado, very important din kasi syempre hindi ka naman pwede mag-hire ng halimbawa, nandito tayo sa Manila, tapos taga Bicol pa pala yung empleyado mo, so napakalayo nun, di ba? Mas maganda yung easily makakapag-travel siya dun, makakapasok siya sa work, di ba? So market demand, ano yung potential sa area na yon para magkaroon ng demand? Yun nga po yung sinasabi ko kanina, di ba? Kaya nga po minsan may mga businesses, di ba, na malapit sa mga bayan. Kasi nga alam nila na may traffic ng tao. At ito guys, nung nag-seminar kami before sa office, meron pong mga managers doon na nag-seminar about sa match-in. So nabanggit din po nila na kapag ka daw po may mga nakita tayo na SM, Jollibee or McDo, so yan po mga giant companies po yan. So yung bago po sila magtayo sa isang location, talagang pinag-aralan po nila yan. Hindi po yan basta-basta tinayo. 'Di ba? So sabi nga daw po nila pagka may ganyan, pwede mo daw tabihan eh.
'Di ba? Kasi talagang pinag-aralan po talaga yung traffic ng tao nun. So next naman po is proximity to suppliers. So saan po ba manggagaling yung supply natin? 'Di ba? Manggagaling po ba yan sa probinsya? Manggagaling po ba yan sa international pa? At transportation naman, accessible ba siya sa mga dumadaang sasakyan? 'Di ba? Or kailangan sadyain pa yan, 'di ba? Sa liblib na lugar. 'Di ba? Kaya nga guys, marami pong mga businesses ang nagtatayo po malapit sa mga terminal. 'Di ba? Dahil syempre alam nila may traffic ng tao doon. At zoning naman po, ito yung halimbawa, exclusive mo lang yung isang area. Like for example, yung sa match-in natin, pagka nag-franchise ka doon, exclusive mo na yung within 3 kilometers. Walang pwedeng ibang match-in doon or franchise na pwedeng magtayo. So guys, very important po itong business location. And kagandahan po nun sa company natin, AIM Global Group of Companies, meron po tayong more than 100 po na branches sa buong Pilipinas, plus meron pa po tayong more than 30 branches international. Diba? So yung company natin, not just local, but also international. Next, decide your business structure. So dito naman po yung liability. So dapat nakaplano na in advance kung magkano lang yung pwedeng, for example, uutang muna tayo ng stocks or inventories na ibebenta natin. Dahil meron po yung mga ganun yung mga nagpapautang ng mga stocks, di ba yung 1 month to pay or 2 months to pay, at yung taxes dapat nakaplano na in advance. Di ba? Dahil syempre, yung iba nagugulat na lang, milyon-milyon na pala yung babayaran nilang tax, hindi nila na plano ng maayos. At flexibility, ano yung plano natin, di ba? Dahil alam naman natin ngayon, mabilis magbago yung trend, 'di ba? Hindi porket uso 'yan ngayon, mamaya-maya uso na naman siya. 'Di ba? Dahil merong ganun Ngayon uso, tas after few months iba na naman yung uso. At funding, ito yung kanina na discuss natin. At yung growth naman, ano yung plano natin para sa structure, tsaka future support, 'di ba, sa growth ng business. At control, ito naman yung, for example, may mga businesses na kumukuha ng mga shareholders. For example, 10% sa'yo, 20% sa akin. Ganun po siya. And pwede po tayong mag-consult sa mga counselor, attorney, or accountant. Ayan. Pero hindi po siya libre. 'Di ba kailangan po syempre na magbayad 'yan, 'di ba? Hindi naman pwede 'yun na magtanong ka lang tapos tuturuan ka kaagad. Kasi kagandahan dito, guys, sa business natin, dito may mga taong successful na pwede mong tanungin. Pero pagka maggagawa ka ng traditional business at magtatanong ka doon sa mga tao na, ayan, kagaya ng counselor, attorney, accountant, may bayad po yan or may tinatawag na professional fee. Ayan. So next, ayan, register your business with the government. Napaka-importante po nito, guys. Dahil hindi naman pwede na basta ka lang magtayo ng business diyan sa kanto, 'di ba? Tapos magulat ka na lang may mga taga-barangay na pala. O kaya may mga taga-MMDA na babaklasin na lang yung negosyo mo. Dahil wala kang sapat na hindi ka naka-register sa government. 'Di ba? Wala kang sapat na permit. So yung mga example po nito is register your business name. Ito po yung sa SEC. Pangalawa, obtain a barangay clearance. At pangatlo, apply for statutory benefits. Ito yung mga Social Security System, SSS, PhilHealth, and Home Development Mutual Fund. And register with the Bureau of Internal Revenue or BIR at register with the Department of Labor and Employment or DOLE. So guys, dito pa lang po, 'di ba? Pagka mag-register ka pa lang ng business mo, napaka-hassle po niyan, 'di ba? Ilang oras yung gugugulin mo. Actually, guys, hindi nga lang oras dahil araw 'Di ba? Ilang araw, 'di ba? Magkano pa yung gagastusin mo, magko-commute ka pa or kung magsasakyan ka, may magpapagas ka pa, 'di ba? So, at ilang libo po yung gagastusin mo, hindi ka pa nagtatayo ng business, 'di ba? Pero guys, good news nun sa company natin, ginawa na po ng company natin yan na in global group of company. Hindi mo na po kailangan ma-hassle. 'Di ba? Pagka-start mo ngayon sa business, 'di ba? Automatic po registered na po tayo sa government. Ayan, next. Ayan, so apply for proper permit. Ito po yung sinasabi ko kanina. Nakagandahan po nun sa company natin, meron na po tayong mga permit. Diba? Unang-una na po doon yung SEC at pangalawa yung BIR. So actually guys,
ilang years na po tayo na na-awardan ng BIR as isa po sa pinakamalaki po na nagbabayad ng tax. Ayan. At next naman po, ayan. So, AIM Global Group of Company is proud po tayo na part po ng mga well-known po na direct selling association dito sa Pilipinas, kagaya ng PhilExport, Philippine Chamber of Commerce, Philippine Marketing Association, Chamber of Herbal, at MLMIA. Ito naman po, international po yan na association. Meron din po tayong BFAD, Food Distribution License, Halal Certificate, at GMP Certificate. So guys, ulitin ko, di ba, hindi ka na mahahassle sa pag-aasikaso pa lang yan. Di ba? Dahil meron nga po ako narinig dati na may kakilala ako na nagtayo siya ng isang, I think, sari-sari store yata yun. Parang mga nasa more than 5,000 to 10,000 yung nagastos niya sa pag-a-apply pa lang ng permit. Wala pa yung negosyo doon, di ba? So, napaka-hassle po talaga kapag ka sa traditional na business na ikaw pa yung mag-aasikaso ng mga permit at pag-register sa government. Pero guys, ulitin ko, good news dito sa company natin, naasikaso na po ng company natin yan. Ayan, so next, have the right team. So ito po guys, usually po na structure or organization sa isang business or company. Andyan po yung chairman, andyan yung CEO, under ng CEO, andyan yung general manager, at under po ng general manager, meron pong iba't ibang klaseng manager na iba't ibang klaseng division, yung under operation, financial, marketing, accounting, IT, at HR. At under po sa mga managers na yan, may mga hawak din po silang tao. Guys, kung titignan nyo, parang ang dali lang, di ba? Dali lang tignan. May organized na structure. Pero in reality, napakahirap po niyang i-organize or napakahirap po niyang gawin. For sure, na karamihan po dito naranasan na po, 'di ba, na magpasa ka ng resume, 'di ba, ma-interview ka, ma-interview ka ng HR. So, sa part po ng HR, umaabot po minsan ng hundreds or minsan thousands. 'Di ba, yung sinasala nila ng mga nag-a-apply ng trabaho. At guys, dun pa nga lang sa ini-interview ka, 'di ba? Yung ginigisa ka na doon sa interview pa lang sa mga tanong, di ba? Paano kung bagong graduate ka? Tapos hinahanapan ka kagad ng 2 years experience, di ba? So alam niyo yung mga tipong ganun, for sure may mga experience kayong ganyan, di ba, na grabe yung, for example na lang, kahit dishwasher na lang, di ba? Minsan may mga ganun, pero ang hinahanap nila college graduate pa. Di ba? Alam niyo naman, only in the Philippines, di ba? So guys, hindi siya ganun kadali. Diba? Imagine nyo yun, yung hundreds or thousands na mag apply sa isang company. So, hindi po ganun kadali yung trabaho ng HR or ng company. Kailangan po nilang gawin yun. Siyempre, hindi mo naman basta ipapagkatiwala yung business mo. Diba? Kung sino-sino lang. Kailangan talagang yung qualified talaga dun sa trabaho. At magiging trusted mo yung tao na kukunin natin. Diba? So guys, just imagine kung ikaw yung HR or ikaw yung may-ari ng business at ikaw yung gagawa nun, 'di ba? So hindi po siya ganun kadali. Ayan. So guys, kagandahan nun, sa part naman po ng company natin, may company na po tayo na organized na po yung management ng company. So next, ayan. So market your products and services. Ito po yung mga sample kung paano po is i-market yung mga products and services. Ayan. So, unang-una po doon, yung traditional advertising. Ito yung magpapa-commercial ka, magpapa-billboard, or magpapa-magazine. At pangalawa naman po, yung public relation. Ito po yung commercial na rin siya or public campaign na makaka-relate po yung general public. At pangatlo, yung digital marketing. Diba, ito yung minsan, pagka nanonood ka sa YouTube. Ako kanina, nanonood ako ng YouTube channel ni classmate Joseph Lim, di ba? May mga nag-a-appear na ads doon. Di ba yun, yung mga sample na ganun. Or minsan naman, pagka nagbabrowse ka naman sa Facebook, ito yung lumilitaw na mga, di ba, minsan Lazada or Shopee, na hindi ka naman nakalike sa product na yun, pero nag-a-appear siya as sponsored post. Ito po yung mga targeted. At direct sales. Ito yung baka naranasan nyo na, di ba? Na
either mabentahan or kayo yung nagbebenta. 'Di ba dati yung mga Avon, yung mga Natasha, 'di ba yung personal na binebentahan kayo, 'di ba? Ito yung personal mo mismo nakakausapin yung tao. At channel sales naman, ito yung sample naman nito, yung iba't ibang klaseng distribution channels. 'Di ba? Andiyan yung wholesaler, andiyan yung retailer, at andiyan yung area agents, 'di ba? Hanggang sa makarating sa mga sari-sari store, hanggang sa makabili yung mga tao. Ayan. So guys, good news noon sa company natin, pwede ka na pong mag-direct, 'di ba, sa digital marketing or sa direct sales. Kaya nga guys, kagandahan doon, mapa-OFW ka man, nandiyan ka man sa ibang lugar or part-timer ka, pwedeng-pwede mo magawa yung negosyo na ginagawa natin. Gamit lang yung phone mo at gamit yung social media mo, 'di ba? For example, kapag ka break time mo, 'di ba? Or after work mo, pwede mo siyang magawa using our digital marketing. 'Di ba? May mga sistema naman tayo diyan na tinuturo. At direct sales naman, kung kaya mo naman magbenta, let's say nagtatrabaho ka at may mga katrabaho ka, so yung nasa paligid mo, pwede mong bentahan ng products. 'Di ba? May mga sabon tayo na for example, kapag ka ginagamit mo yung sabon natin, yung supplement natin, syempre ang benefit nun, yung tipong nagkakaedad ka pero itsura mo pabata. So, syempre, tao na mismo makakakita sa'yo niyan, di ba? Ikaw na yung mismong artista. Di ba? Makikita ng tao, si Coach Kian, di ba? Lalong pumupogi, kumikinis. Di ba? Ano kayang ginagamit ni Coach Kian? So, maka-curious na yun yung tao. Di ba? Ngayon, ikaw naman, syempre, i-refer mo yung product natin. Uy, ito yung ginagamit kong sabon. Di ba? Gumagamit din ako ng supplement para mas lalong maging fresh, bumata. Lalo na po yung collagen natin, napakaganda po yun na mas lalo kang babata. Ayan. So ito po yung mga sample na how to market your products and services. Ayan. So last, be a leader and grow your business. Ayan. Ito po yung pinaka last step. So hindi naman po porket na may empleyado ka na, ang gagawin mo na lang, magpa-relax-relax ka na lang at magpa-banching-banching ka na lang, di ba? At hahayaan mo na lang sila. Siyempre, hindi naman pwede yun. Kailangan, meron ka ding sapat na knowledge, skills, experience sa pagpapatakbo ng negosyo. At actually nga guys, kulang pa nga po yun. Hindi pa po sapat na basta lang magkaroon ka lang ng knowledge, skills, saka experience. Kailangan mo po magkaroon ng right attitude. So, syempre, dapat hindi mahina yung loob mo. Dapat matatag yung loob mo para maging matatag yung negosyo mo para magpatuloy-tuloy. Diba? At guys, good news nun, meron yung team ng company natin na pinoprovide po yung training. So wala ka mang background sa negosyo, guys, kagandahan dito, step by step, may mga trainings po tayo na available na lahat po ituturo. Spoon-feeded na po. Ayan, kagandahan nun guys, meron tayong office. Diba yung company natin na pwede kang umaten ng personal kung nandito ka lang naman sa Pilipinas para matutunan mo yung negosyo. Or kung isa kang OFW na nasa abroad, pwede kang manood. 'Di ba? Sa Zoom, guys, kagandahan nun, halos araw-araw, meron tayong Zoom. Lalo na po dito sa Supreme Community. 'Di ba? Lahat na po ng kailangan yung matutunan sa business, step by step, tinuturo na po at kagandahan nun, yung mga speaker dito, mga kumikita na po. At karamihan po successful na, kumita na ng milyon, mga car achiever. So guys, kagandahan nun, successful na po yung mga nagtuturo karamihan. So kung part-timer ka man or OFW ka, di ba pwede kang, for example, kung empleyado ka at ginagawa mo to part-time, let's say ang pasok mo is Monday to Friday, so pwede ka mag-commit kahit Saturday or Sunday. Or kung OFW ka, kung ano yung free time mo, dun ka magko-commit para gawin yung business. Okay? So guys, kagandahan doon, uh, dito po, may tulong at support po yung community natin. So, hindi mo po siya gagawing mag-isa. Kung wala ka mang background sa negosyo, again, tutulungan, imumold ka po. 'Di ba? Tutulungan ka na magkaroon ng right attitude hanggang sa ma-develop ka, magkaroon ka ng right skills, knowledge, para maging successful din tayo sa ganitong negosyo. Kagaya po ng mga mentors natin. Ayan, kumbaga sa school, ang gagawin mo na lang, mangungopya ka na lang, maglalaan ka na lang ng oras, 'di ba, para aralin yung ginagawa ng mga taong successful dito sa community natin. Ayan guys, ulitin ko po,
ito po yung 10 steps in starting a business. So, ayan, from 1 to 7, kagandahan po nun guys, ginawa na po ng company para sa atin. So, hindi mo na siya kailangan gagawin or kung may gagawin ka man, minimal na lang. At kagandahan po nun, yung 8 to 10 naman po, ginawa na po, kumbaga may tulong po yung team natin, may support yung team, plus may tulong pa po, may suporta pa po yung company. Kumbaga, eto na lang pong 8 to 10, yung tatrabahuin po natin. Kasi guys, just imagine, pagka nag-start ka ng business, at ikaw lahat ng gagawa niyan from 1 to 10. Eh, lalo na kung yung pamilya nyo, di ba, hindi naman tayo lahat may lahing Chinese, di ba, na may mga kamag-anak na may background sa negosyo. 'Di ba? So wala tayong ganung lahat na may idea paano mag-start. Actually, halos lahat ng Pinoy, 'di ba, nag-start na sa scratch. 'Di ba guys, just imagine kung from 1 to 10 na yan, ikaw lahat ng gagawa niyan. So napakadali, I mean napakahirap pala baliktad. 'Di ba? Napakahirap po kung ikaw lang po mag-isa ang gagawa niyan. At syempre, napakagastos. 'Di ba? Dahil sa pag-research pa lang, 'di ba? And lahat. At guys, kagandahan nun, sabi ko nga po kanina, kagandahan dito, may tulong na po yung company natin, may support system na, may support system pa po yung community natin, na Supreme Community. Plus, meron pa pong personal or yung nag-invite sa'yo dito, na personal ka pa pong i-guide step by step. Ayan. So, guys, ayun na po, tapos na po yung topic ko. So, yun po lahat ng 10 steps on how to start a business. So guys, hopefully na may natutunan po kayo at na-enlighten po kayo, 'di ba? Kung gaano ka-convenient, kung gaano kaganda yung business na ginagawa po natin. Ayan, so guys, thank you sa mga nakinig at sa mga nagstay at syempre ibalik ko po sa napaka-pogi nating host na si Coach Kian.